Hello guys, good morning. Good morning, good morning, good morning to all of you. Ayan, for today's videos guys, ayan, sasabihin ko sa inyo guys kung ano po yung nangyayari talaga kung bakit hindi po ako nakapag live within 3 months. Ayun. So, ayan, kung makikita niyo ako ngayon guys, ayan, medyo, ayan, ang lalaki ng ano ko. Kita niyo yan guys. Bilbil. Ayan. Pero ngayon guys, okay na ako. Ayan, medyo nakaka-recover na ako. Ayan, so, sa 3 months na nangyari sa akin guys, ayan, so, habang tumatagal kasi, na hindi ako nagla-live noon, nagkakaroon ako ng ano na, parang ano, lumalaki ako. Tapos, kahit anong gawin ko guys, wala talaga, hindi ko ma-recover yung katawan ko kasi kaya na-stress ako. Ayan, hindi ako makapag-live kasi parang hirap na hirap akong tanggapin yung sarili ko na super lumaki ako. Tapos, habang tumatagal yon na ginagamot ko naman siya, ayan, nagda-diet ako, marami na akong ginagawang diet. Ayan, kulang na nga lang, hindi na ako kakain. Kaso nga lang, ganun pa rin. Yung timbang ko, lalong tumataas at palaki ako ng palaki as in. Yun. So, sa mga katwid guys, nagkaroon na ako ng parang maraming karamdaman. So, yung nararamdaman ko, una kong nararamdaman, nagkaroon ako ng sakit sa sikmura. Ayan, so, every time nakakain ako guys, ayan, sumasakit yung sikmura ko. Tapos pag hindi ko siya naagapan, ayun, nagkaroon ako ng pawis, yung pawis na malagkit. Ayan, pagkatapos nun, nagsusuka na ako. So, hindi ko alam guys kung anong klaseng sakit yun kasi hindi nga ako nagpapa-check up kasi nga iniisip ko dahil lang 'yon sa pagtaba ko. Ayan, kaya nag-less lang ako ng pagkain pero habang nagbabawas ako ng pagkain, ni kaunting hindi talaga nabawasan yung timbang ko. So nag-start ako ng 74 kilos, ayan, hanggang sa patagal ng patagal, habang pataas ng pataas yung timbang ko, parami ng parami yung sakit na nararamdaman ko. So ang sunod na nararamdaman ko guys, parang half po ng ulo ko, ayan, dito banda, yung dito ko parang may pumutok na litid. Ayan. So ramdam ko yung super sakit talaga. Tapos yung ulo ko, hindi ko siya maigalaw ng as in yung normal na galaw-galaw ng ulo. Ayan. Para talagang dinomero yung ulo ko kasi ginaganyan. Ganyan lang talaga yung pag ko kasi ang sakit. Tapos mga ganyan. Dahan-dahan lang. Super sakit. Kasi hindi lang ito yung nararamdaman ko. Nagmanhid. Tapos para siyang may ugat dito na naputok na ang sakit-sakit. Pag gumilid naman ako dito naman, iba rin naman yung nararamdaman ko sa kabilang ulo ko. So that's the time na nag-isip na ako na ano kaya talaga yung pwede kong gawin dito. Kasi as in, super, stress na talaga ako. Ayan, na-stress pa, lalo pa ako na-stress kasi yung YouTube channel ko, laging na-restrict, ayan, na-restrict. Ayan, hindi ko na alam kung ano ba talagang problema kung bakit nagkakaganito ako. Ayan, may nangyayari sa katawan ko. Pagdating sa mga hanap buhay ko, nagkakaroon din ng problema. Ayan, para bang pasan ko ang buong daigdig ng mga oras na yon. So, feeling ko, isip ko talaga, after January, pag ganito pa talaga yung, yung sakit ko, yung anak ko mismo ang nag-advise sa akin na, ma, bakit hindi ka magpa-check up, magpa-hospital kasi meron naman kayong free sa security. Ayan. So, sabi ko, oo, wala pa kasi akong time. Pero, natakot din ako kung ano yung mga sakit-sakit ko talaga so far. Kasi, nabahala ako. Kasi for the first time, ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong sakit na, na doble-doble talaga. Hindi lang yun, guys. Hindi lang sikmura ang nararamdaman ko. Pati yung pananakit ng likod ko na may gumuguhit. Ayan. Yun din yung isa din na nakakapanghina sa akin. At yung mga mga kasukasuan ko, grabe ang sasakit. Tapos pati yun yung mga talampakan ko guys, ayan, ang sasakit. Hindi ko maintindihan kung bakit pati pa naman talampakan ko nagkakaroon ng mga sakit-sakit. Parang siya, connected sa mga ugat-ugat ko. So sabi ko, ang problema nito yung daloy ng dugo kasi nga ang lakas-lakas kong kumain. So, wala na akong ginawa guys every time na makauwi ako dito sa bahay kundi magpahaplas, magpahilot. Ayan, yun ang ginagawa ko para lang maging okay yung pakiramdam ko pero never talaga naging okay yung pakiramdam ko. So, habang tumatagal, ayan, nanonood ako ng Facebook, ayan, kasi, parang, nililibang ko yung sarili ko, kasi, feeling ko talaga, ano ba yan, malapit na ba ako? Sometimes, tanong ko sa, mga kasamahan ko kung, paano kung bigla na lang mawala ako, yun. Kasi nga, ramdam ko yung marami kong sakit na hindi ko talaga maisip na bakit ako nagkaroon nito. Kasi wala naman talaga akong sakit as in. Tapos, ang problema pa ngayon, kahit anong gawin kong diet, hindi po ako pumapayat. Ayan. Hanggang sa nagkakaroon na, siguro, doon ko siguro nakuha yung sumasakit yung sikmura ko. Kasi baka nagkaroon na rin ng sakit doon dahil sa wrong diet na ginawa ko. So habang tumatagal na ako na Facebook, ayan, merong isang doktora, si Doktora Iris, ayan, may tuminsyon, ayan. Nakita ko siya nag-aano ng keto diet. Ayan. So, kinalkal ko lahat ng buhay ni Dr. Iris, ayan, sa Facebook, sa YouTube channel, ayan. Doon ko, tinry ko, kung kaya ko yun. So, nag-start ako, ayan, January 1. January 1, hindi, January 29, nag-start na ako, pero hindi pa talaga as in, ko yun. Pero,
yung mga pagkain namin sa December, ayan, less na siya. Hindi na ako naghanda. Kasi kaya wala po, ang handa namin is super kaunti lang. Yan. Tapos, sa mga handang yon never ako kumain doon. Isa lang talagang kinain ko doon, yung pritong baboy. Inihaw, I mean. Inihaw na baboy yon. Until, ng January 1, ayan, ngayon. Hanggang sa, parang natanggap na ng sarili ko na hindi na ako nakain ng mga pasta, mga kanin, ayan. Kung ano-ano mga, junk food, soft drinks, ayan. After, 5 days, parang gumagaan yung pakiramdam ko. Kaya sabi ko, hindi na ako maliligo ng mainit tubig. Kasi start December, naglagi ako naliligo ng tubig na may sambong. Ayan, tapos nung after 5 days na keto diet ako, ayan, wrong diet pa yun kasi kumbaga nag-try lang ako. Parang gumanda yung pakiramdam ko, hindi na ako naliligo ng mainit na tubig, so parang magaan yung pakiramdam ko. So habang tumatagal, after 7 days, ayan, nag-kilo ako. Yun, nagulat ako guys, ayan, nabawasan ako na 10 kilo. 10 kilo, I mean 5 kilos pala. Ayan, 5 kilos. Sabi ko, wow, ang 80 kilos ko, naging 75 kilo na lang. Ayan, so yun na, I decided na talaga magkiketo diet na ako para gumaling ako. Kasi nung nabawasan ako guys ng 5 kilos, ayan, nawala lahat ng mga sakit ko, sakit sa ulo, ayan, sakit sa likod, sikmura, wala na akong nararamdaman. Ang ginagawa ko na lang, ayan, kumain ng taba ng baboy, ayan, yun ang lagi kong pagkain, almusal, tanghali. So ang almusal ko guys, ayan, ginagawa ko siya ng alas 3 ng hapon. Yung hapunan ko, ginagawa ko siya ng alas 7 ng maga. Kasi 2 times lang ako kumakain, timad yung ginagawa ko sa keto diet. So, ayan, hanggang ngayon guys, ayan, makita nyo naman, ayan, medyo, bawas-bawas na yung katawan ko, ayan, hindi na ganun kalaki. Dati kasi guys, pag nung nagtatry ako na ganyan talaga mukha ko guys, so super taba ako, ayan. Kaya, ayan, thank you sa mga doktor na keto diet, ayan, sa mga post nila sa YouTube channel, sa Facebook, ayan, na napanood ko, ayan, thank you so much, kasi kung hindi dahil doon, ayan, hanggang ngayon, hindi pa ako makakapag-live, kasi super sakit ng ulo ko, stress ako, at saka, lahat ng sakit ko ng katawan ngayon, wala na, ayan, thank you Lord, ayan, thank you so much Lord, ayan, napakabait mo, ayan, sa akin, kahit na hindi ako mabait, ayan, thank you so much, ayan, sa mga marami din diyang mga sakit-sakit, ayan, mag-keto diet, para